Maiinit na balita ngayong tanghali. Department of Agriculture at Department of Trade and Industry nag-iinspeksyon sa ilang palengke sa Pasig City. Presyo ng bigas bumaba na umano. Department of Agriculture magpapatulong sa mga lokal na pamahalaan upang makapagbenta ng 29 pesos per kilo na bigas o kadiwa rice sa mga palengke sa Metro Manila. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson formal nang iniatras ang kandidatura sa pagkasenador sa darating na eleksyon. Senado, hinihikayat na isabatas na ang Motorcycle for Hire Bill. At security guard na nakunang nagpaalis ng isang batang babae sa labas ng isang mall, tinanggal na sa serbisyo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 16, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinuna ang Department of Agriculture sa House Quinta Committee kaugnay ng ipatutupad nitong Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported premium rice. Samantala, pinag-aaralan na ng National Price Coordinating Council o NPCC kung paano matutukoy na mayroong pambihirang pagtaas sa presyo ng bigas sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Sa ika-6 na pagdinig ng House Quinta Committee o tinaguriang Murang Pagkain Super Committee, pinuna ang Department of Agriculture sa desisyong magtakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported premium rice. Layo nitong mapababa ang presyo ng bigas. Simula January 20, magpapatupad ang DA ng MSRP na 58 pesos per kilo sa imported premium rice. Natataas na naman ang mga kongresista sa halagang ito. Yung sinasabi niyong Coco Pandan, pamilyar ako dyan kasi minsan ginagamit namin yan. 55 po yung maximum. Kahit na retail price, 55. Kaya kung sinasabi niyong 58 yung maximum, so ibig sabihin nun, pwedeng gawin ng retailer na 58 yun, samantalang pwede niyang ibaba ng 55 kung may mga ganyan kayong mga suggestion. Or suggested retail price, maximum. Kasi kung halimbawa, yung premium rice is already priced at 58, yung pinakamahal. Siyempre po, wala pong, yung pong mas mababa ang kalidad nun, naturally, bababa po yun. Kasi otherwise, bibili ako ng 58 na premium. I mean, that's how the market will play. Taas pa niya. Sir, and then, kasi nga, ang option natin 56, is to... alam mo, ilan magugutom? But sir, that's for the premium rice. Therefore, ang theory po sir is, pag meron ng cap yung premium, susunod yung nandun sa regular meal. Bababa rin yun. There's so many types of rice. So nakakalito, what is premium and what is well-milled and what is, like you said, other unscrupulous retailers and traders hinahalo, di ba? So because of that, hindi malinaw, maghahalo-halo na ngayon ng presyo at maghahalo-halo na ngayon ng types of rice. Napakaraming retailers at napakaraming type of... Suwestyo naman ng mga kongresista, magpatupad na rin ang Maximum Suggested Retail Price sa iba pang uri ng bigas at hindi lang sa premium rice. Samantala, ayon sa Department of Trade and Industry o DTI na bahagi ng National Price Coordinating Council o NPCC, pinag-aaralan na ng konseho kung mayroong extraordinary na pagtaas sa presyo ng bigas sa bansa upang bigyang daan ang kalihim ng Department of Agriculture na makapagdeklara ng food security emergency. The National Price Coordinating Council met yesterday and we are looking at yung possibility po of declaring that there is an extraordinary increase in prices to allow the DA Secretary to declare a food security emergency. But we're still working on the resolution, Mr. Chair. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA,
48.81 pesos kada kilo ang regular milled rice, samantalang 20.70 pesos kada kilo ang farm gate price na ipinagtataka ng House Quintacom. Taas pa rin. Nakabili ako kasi December, talagang I was able to buy at 37. This is, to me, a conundrum. I don't know how to explain this. Nanghihingi na rin ng mga kongresista ng supply chain analysis sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Sinisilip ng mga mambabatas ang patong-patong na presyo sa bigas bago mapunta sa mga consumer. As expressed earlier by one of the rice importers in the previous meetings, sabi po nila na sila po ay ang mga importers will make a markup of about 2 pesos. It will be passed on to a wholesaler, again, with a markup of 2 pesos. Passed on to a dealer na meron pong markup na another 2 pesos. And the retailers, pumapatong po ng 5 pesos. So napakalaki po ng... So halos 11 pesos na po mula sa wholesale price. Yung sa pagpapaigsi po nung sa value chain, yes po, we agree na it will redound to the benefit of consumers. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba na ang presyo ng bigas sa Pasig City Market. Ito ang obserbasyon ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa ginawang inspeksyon kaninang umaga. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, nasa magkano na yung presyo ng bigas dyan sa Pasig City Market? Magandang umaga, Aga. Sa pag-iikot nga ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture ay napansin nga nila na karamihan sa mga ibinebentang bigas dito sa Pasig City Market ay mababa sa 58 pesos per kilo. Inikot ng DA at DTI ang Pasig City Market at isang supermarket sa lungsod. Kabilang sa tinignan ay ang tindahan ng mga karne ng baboy, manok, isda, gulayan, prutas at maging ang bigasan. Dito nga napansin nila na nakakasunod naman ang mga nagtitinda sa palengke sa itinakdang presyo ng ahensya. Well, tingin ko yung push din natin ng DA at DTI at maybe kasama yung ating mga kapulisan at kongreso at na nakikiusap na gawin mas reasonable yung presyo lalo na imported rice. Dahil nga nakita na natin na yung presyo na above 58 is talagang unreasonable, no? So mukhang sumusunod naman lahat at nakikisama. Sumunod namang inspeksyon ng DA at DTI ang isang supermarket na kung saan tinignan din kung sumusunod ito sa manufacturer suggested retail price o MSRP. So we really do monitoring and enforcement for basic necessities and basic food items, no. So kasama na namin kasama na rin yung bigas. So we really actually monitor it, and if ever they don't follow the directive of the DA, then we'll have to enforce. Aga, ayon naman sa DTI ay inaasahan na sa January 20 ay ilalabas nila yung mga listahan ng mga produkto na magkakaroon ng dagdag presyo, at sa Pebrero naman ito ipatutupad ng DTI. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasig City. Balik sa inyo dyan, Aga. Okay, maraming salamat, Benedict Samson. Magpapatulong ang Department of Agriculture sa mga local government units sa Metro Manila para malagyan ng tig 29 pesos per kilo ng bigas ang lahat ng mga palengke sa Metro Manila. Isa ito sa mga tinalakay sa Metro Manila Council meeting ngayong araw, kung saan kasama sa agenda ang kadiwa ng Pangulo program ng DA. Mula sa MMDA Metro Bay sa Pasig City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, gaano na ba karaming mga palengke sa Metro Manila ang meron tig 29 pesos per kilo ng bigas?
Ella, ayon kay Department of Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr., meron palang nasa 20 mga palengke sa Metro Manila ang mabibili yung 29 pesos per kilo na bigas. Ito yung mababang presyo ng bigas na mabibili sa kadiwa ng Pangulo. Ang target ng DA ay malagyan ang lahat ng nasa 150 na mga pampubliko at pribadong palengke sa Metro Manila ng tig 29 pesos per kilo na bigas. Kaya naman kanina ipresenta nila sa Metro Manila Council meeting yung kanilang plano upang magpatulong sa mga local government units. Ayon sa DA, maraming mga consumers sa Metro Manila ang gusto ng mas mababang presyo ng bigas upang makatipid sa gastos. Kung maaabot naman anya ang target na lahat ng palengke ay malalagyan nito, tinitiyak naman ng ahensya na magiging sustainable ang supply ng bigas. Yung bigas na 29 pesos per kilo ay supply mula sa National Food Authority o NFA rice at maganda naman anya ang kwalidad nito. Gayunman, lilimitahan pa rin sa 5 kilo ang maximum na pwedeng bilhin ng isang consumer. Nilinaw naman kanina ng DA na hindi sila nagbebenta ng murang bigas mula sa mga smuggled rice na nakumpiska. Sa pagpupulong kanina, isa sa naging suwestyon ni Metro Manila Council Chairman at San Juan City Mayor Francis Zamora na gawin ding hybrid ang Rice for All program sa pamamagitan ng mga mobile kadiwa store. Ayon sa DA, kasama naman ito sa kanilang mga konsiderasyon. Ella, ang mandato ngayon ng DA ay maalis sa merkado yung mga bigas na umaabot ng 60 pesos per kilo dahil nga dapat ang ceiling price ay 58 pesos lamang. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Umakyat sa 25.9% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakararanas ng involuntary hunger noong December 2024. Mas mataas ito ng 22.9% mula sa kaparehong survey na ginawa noong September 2024 at pinakamataas mula noong pandemya. 18.7% naman ang nagsabing nakaranas ng katamtamang gutom, habang 7.2% naman ang nakaramdam ng matinding pagkagutom o yung madalas na nakararanas ng gutom. Mag-i-issue ng preventive suspension ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa operator ng modern jeep na sumalubong sa tricycle sa Bulacan na nagresulta sa pagkasawi ng 2 individual. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Nakipag-ugnayan na ang Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa kanilang regional office sa Region 3. Ito'y upang magsagawa ng investigasyon sa aksidente na kinasangkutan ng isang modern jeep at tricycle sa Kalumpit, Bulacan noong January 14. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, magsusumite ang LTFRB Region 3 ng investigation report sa loob ng 15 araw. Mag-i-issue naman ang LTFRB ng preventive suspension sa Carmex Transport Service Cooperative na siyang operator ng modern jeep na naaksidente. Nakapaloob sa preventive suspension na hindi pwedeng ipasada ang modern jeep na involved sa aksidente sa loob ng 30 araw habang nagsasagawa ng investigasyon. Batay sa ulat ng mga otoridad, sumalubong ang modern jeep sa tricycle at dahil sa lakas ng pagkakabangga, parehas silang nahulog sa tulay. 2 ang napaulat na nasawi kasama ang driver ng tricycle at isa sa mga sakay nito at hindi naman bababa sa 20 ang mga nasaktan sa aksidente. Paalala ng ahensya sa mga operator at driver na sundin ang mga umiiral na batas trapiko upang makaiwas sa aksidente. Ang reckless driving anila at kapabayaan ay may kaakibat na parusa at multa. Inaabisuhan din ang mga operator na i-monitor ng mabuti ang kanilang mga driver kung maayos bang sumusunod ang mga ito sa mga batas trapiko. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Okay, balikan po muli natin ang pag-uulat ni Rosalie Coz kaugnay sa paghikayat ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang Senado na ipasa na ang Motorcycle for Hire Bill. Layon ng panukalang i-regulate ang operasyon ng motorcycles for hire. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na posibleng maging illegal na muli ang operasyon ng mga motorcycle taxis ngayong paso na ang 5 taong pilot study nito. Mula sa House of Representatives, narito pong muli si Rosalie Coz live. Rosalie, kailan ba naipasa sa Kamara ang panukalang batas na yan? Ella, pumasa sa House of Representatives ang House Bill number 10424, ang panukalang layong i-regulate ang motorcycles for hire noon pang July 2024. Kaya naman nananawagan na si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez sa Senado na bilisan na ang pag-aksyon sa panukalang batas. Binigyang diin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kahalagahang maipasa ang panukala para matiyak ang trabaho ng nasa 60,000 motorcycle taxi riders. Nakatakda na nga kasing matapos yung kasalukuyang pilot program, kaugnay nito kasabay ng napipintong pagtatapos ng 19th Congress. Kung walang batas upang gawing legal ang kanilang operasyon, libo-libo ang mawawala ng trabaho. Ayon kay Congressman Gutierrez, responsibilidad ng Kongreso na masiguro ang mga trabahong ito. Gayon din yung makapaglatag ng balangkas para maging legal, maging maayos ang paggamit ng ganitong uri ng transportasyon at matiyak ang kaligtasan at benepisyo ng motorcycles for hire para sa mga mamamayan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Apektado ng desisyon o inisyong temporary restraining order ng Korte Suprema ang numero sa balota ng ilang senatorial aspirants. Target naman ng Commission on Elections na mapasimulang muli ang pag-iimprenta ng mga balota sa darating na Lunes, January 20. Narito ang report ni Dante Amento. Isang pangalan ng senatorial aspirant para sa 2025 midterm elections ang inaasahang maidadagdag sa balota. Nakakuha kasi ito ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Oras na ilagay ang pangalan nito sa balota, maapektuhan o mababago ang numero sa balota ng mga kasunod niyang kumakandidato batay sa kanilang apelyido. Kapag natuloy naman anya sa pag-atras sa kandidatura si dating Gobernador Chavit Singson, mahigit 10 senatorial aspirant ang mababago ang numero sa balota, pero kung hindi ay nasa 20 ang magkakaroon ng pagbabago sa numero. Ang iba sa senatorial aspirants na ito ay mayroon ng mga tarpaulin at naglalakihang billboards na kasama ang kanilang numero sa balota. Letter M po kasi yung pangalan ng kandidatong nakakuha sa national position, sa senador na posisyon. And therefore, pag pinasok po natin, pag binilang niyo po yung sa 66 na present na kandidato, ay 12 pong senador yung nasa ilalim na maaaring maapektuhan, maaaring nakapagpa-imprenta na ng mga pangalan na may numero, and therefore, kasama po talaga yon sa mga consequence. Samantala, matapos ihinto ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota para mailagay ang pangalan ng ilang kumakandidato na nakakuha ng TRO, sinabi ng COMELEC na sa January 20 araw ng Lunes ay target nila na mapasimulan muli ang printing ng mga bagong balota hanggang sa April 14, 2025. Aminado ang COMELEC na atrasado na sila sa schedule dahil sa inisyong TRO ng Korte, pero wala naman anyang dapat ikabahala ang publiko dahil kontrolado nila ang sitwasyon. Kabilang sa contingency measures o plano ng komisyon ay ang paggamit sa 4 na nakareserbang printing machine ng National Printing Office. Sa ngayon, 2 makina lang ang ginagamit ng COMELEC sa NPO na mula sa South Korea. Nandiyan na po yan, yung order ng Supreme Court, and therefore, we will definitely comply. Bago na lang po yung reklamo, comply na muna bilang pagkilala at paggalang sa Korte Suprema. Mahigit 73 milyon na mga balota ang inaasahang iimprinta para sa 2025 elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang iniatras ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Mula sa Maynila, alamin natin ang karagdagan detalye kay Dante Amento live.
Dante, ano ang partikular na dahilan ni Singson sa pag-atras ng kanyang kandidatura? Magandang umaga, Ella. Ilang araw nga matapos i-anunsyo ang kanyang pag-atras sa pagtakbo sa pagkasenador, formal nang winidraw kanina ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson ang kanyang kandidatura. Inihain niya ang kanyang statement of withdrawal sa Commission on Elections o COMELEC Law Department na sinaksihan ni na Chairman George Erwin Garcia at Commissioner Ray Gulay. Ayon kay Singson, ang kanyang pag-atras ay dahil nagkasakit si Ella ng pneumonia. Kalalabas lang din anya nito ng ospital. Itutuloy din naman niya ang pagtulong kahit na hindi siya anya tatakbo. Bagamat aminado siyang nanghinayang siya dahil may mga ginastos na ito para sa kanyang kandidatura tulad sa billboards. Ayon naman kay Chairman George Erwin Garcia, sa kaso ni Singson, hindi na siya pwedeng palitan o i-substitute sapagkat tapos na ang period of substitution at wala ring partido politikal si Singson. Kapag po kasi withdrawal ng candidacy, kahit paanong kadahilanan, ay bawal po ang substitution. Sa ating pong batas, pwede lamang po ang palitan kapag namatay yung kandidato o na-disqualify yung kandidato. Inaasahan, Ella, na tatanggalin na ang pangalan ni Singson sa panibagong balota na iimprenta at mapupunta na sa iba ang kanyang numero. Kasunod na rin ito ng bagong development kung saan nag-issue ng restraining order ang Supreme Court laban sa COMELEC. Kailangan din kasi baguhin ng COMELEC ang Election Management System o EMS para maipasok ang pangalan ng mga kumakandidato na nakakuha ng TRO. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Inanunsyo ng Office of the Vice President na hindi na maipagpapatuloy ng OBP ang Medical at Burial Assistance Program nito ngayong 2025 dahil walang nakalaang pondo para rito sa General Appropriations Act. Noong 2024, nakapagbigay ang programa ng higit 822 million pesos sa 187,028 na benepisyaryo. Dahil sa malaking bawas sa budget ng OBP, apektado rin ang ilang proyekto ng opisina tulad ng libreng sakay at financial assistance sa satellite offices nito. Nasagip ng Bureau of Immigration ang isang surrogate mother na sinasabing na-recruit sa pamamagitan ng isang dating app. Base sa impormasyon mula sa Bureau of Immigration, sinasabing naharang ang biktima sa NAIA Terminal 3 noong January 14 kung saan nakatakda umano itong sumailalim sa IVF procedure. Ang 34 anyos na biktima ay sinasabing bibiyahe patungo ng Cyprus. Sa immigration screening, sinabi umano ng biktima na siya ay solo traveler at magbabakasyon lamang sa ibang bansa. Subalit kalaunan, ay natuklasan na mayroon itong IVF invitation mula sa isang klinik. Ayon sa biktima, na-recruit umano siya ng isang tao na kanyang nakilala sa isang dating app at pinangakuan na babayaran ng 300,000 pesos sa oras na siya ay manganak. Muli naman nagpaalala ang mga otoridad, lalo na sa mga kababaihan, na maging maingat at huwag magpaloko sa mga ganitong klase ng human trafficking. Aabot sa 100 at 71 Pilipino at Filipino-American ang nawalan ng tirahan dahil sa malawakang sunog sa Los Angeles, ayon kay Consul General Adelio Angelito Cruz. Inaasahan pang tataas ang bilang na ito dahil sa paparating na malalakas na hangin na maaring magpalawak ng sunog. Sa kasalukuyan, wala pang ulat ng nawawalang Pilipino o PhilAm. Umakyat na rin sa 25 ang kumpirmadong nasawi dahil sa wildfire na karamihan ay hindi na makilala dahil sa matinding pagkasunog. Idineklara na ang state of emergency sa California habang patuloy ang pagkasira ng mga bahay at kagubatan. May indikasyon na maaaring manatili si Police General Romel Francisco Marbil sa kanyang pwesto bilang hepe ng Philippine National Police hanggang Hunyo ngayong taon. Ito ang ipinahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla
dahil hindi umano magiging epektibo ang pagpapalit ng liderato matapos ang reshuffle ng ahensya. Si Marbil ay itinalaga bilang PNP chief noong April 2024 at nakatakdang magretiro ngayong Pebrero sa gitna ng election period para sa 2025 midterm polls. Sa kabila nito, binigyang diin ni Interior Secretary Remulla na bagamat may indikasyong ma-extend ang termino ni Marbil, dapat pa ring hintayin ang opisyal na anunsyo mula sa Pangulo. There are indications that he will be extended until June, but the President be the one to announce that. Indications pa lang. Tapos na rin ang... Sa election pati. Oh, tapos na ang rigodon ng personnel. So magiging ineffective kung maglalagay ka ng bagong chief PNP. Sa Criminal Investigation and Detection Group ang isa sa akusado kaugnay sa operasyon sa 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 2022. Sa impormasyon mula sa CIDG, kahapon sumuko ang pulis na may ranggong police major na dating nakatalaga sa Philippine Drug Enforcement Group. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, nasaan na ngayon yung police major? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nakakulong sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region itong si Police Major Michael Salamingo. Ito'y matapos sa voluntaryong sumuko kahapon. Si Major Salamingo ay kabilang sa 29 na opisyal at tauhan ng PNP na mayroong warrant of arrest sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, Section 92 o bungling in the prosecution ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito'y bunsod nga ng kontrobersyal na operasyon sa WPD Lending Incorporated sa Maynila noong October 2022 kung saan nasa 990 kilos ng shabu ang nakumpista na nagkakahalaga sa 6.7 billion pesos. Bukod kay Salamingo, nasa 19 na pulis pa ang well-accounted ng PNP kung saan dalawa dito ang Lieutenant Colonel, dalawa ang lieutenant, isang chief master sergeant, isang senior master sergeant, isang senior staff sergeant, dalawang korporal at 7 patrolman. Bukod sa mga aktibong pulis, Ella, hinahanap na rin ng mga tauhan ng PNP ang mga retirado kabilang ang 2 general. Ella? Salamat, Lea Ilagan. Magpoprotesta ang DFA sakaling ipasauli ng China ang nakitang submarine drone sa Masbate noong nakaraang buwan. Sinabi naman ng DOJ na maaaring ihain ang diplomatic protest pagkatapos ng Philippine Navy probe sa submarine drone. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Wala pang bansang umaangkin sa nakuhang underwater drone sa karagatang sakop ng Masbate noong nakaraang buwan. Ito ang naging tugon ng Department of Foreign Affairs nang tanungin sa investigasyon ng Senado kahapon kaugnay sa pagkakatuklas ng submersible drone. Yung lumalabas na balita na pinasosoli na raw ng China ito, hindi totoo? No, wala Parang may kumakalat na balita sa Ministry of Foreign Affairs sila na isoli daw. Wala po communication at all from China about that. But let me say this, no? Under Article 245 of UNCLOS, the express consent from the coastal state is needed for a foreign country to conduct marine scientific research in its territorial sea. So this, as mentioned by Yusek Mariaga, could have data gathering. So marine scientific research yan, violation yan. So if China asks it, we're gonna protest instead. Naniniwala rin ng Department of National Defense na isang paglabag ang pagpasok ng unmanned underwater vehicle sa bansa. Ito po is a data gathering and all the data that can be gathered can be considered as intelligence and information that has multi-purpose of use to the military. And as far as the Defense Department is concerned, we are treating it as a national security matter, whether it is unarmed, uncrewed, but like I've said a while ago, we consider this as a violation of our territory and it's a matter of national security for the Department of National Defense. Bagaman sang-ayon din dito ang Department of Justice, hindi pa nila inirekomenda ang pagsasampa ng diplomatic protest kaugnay nito.
That's an option, that's for sure. We can file a diplomatic protest, but the diplomatic protest needs to be supported by a formal results that came up by our Philippine Navy. Hinihinalang galing ang submersible drone sa China dahil sa nakalagay na mga markings dito. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nag-courtesy call kahapon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Japanese Foreign Minister Iwaya Takeshi upang talakayin ang pagpapalawig ng magandang relasyon ng Pilipinas at Japan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang pagpapatuloy ng mga usapan ukol sa trilateral agreement ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Binanggit naman ni Minister Iwaya ang kahalagahan ng kooperasyon sa seguridad at hiniling ang patuloy na suporta ng Pilipinas sa kanilang mga layunin. I think that it is good that we continue these discussions. I hope that we will be able to have a chance for the Philippine side to explain and to show what has been done in terms of the agreement since the signing of the tripartite agreement. In order to realize a free and open Indo-Pacific, I would like to ask Your Excellency's continued support in strengthening cooperation between Japan and the Philippines on security issues and other global affairs. Muling tiniyak ni Japan Foreign Minister Iwaya Takeshi ang suporta sa maritime security ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea at East China Sea. Sa pulong kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, binigyang diin ni Iwaya ang pagtutol ng Japan sa anumang unilateral na aksyon na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Kasama sa tulong ng Japan ang OSA at ODA para sa pagpapabuti ng maritime safety capabilities ng Pilipinas. We both express concern on developments in the South China Sea and the East China Sea. And as neighbors, we face similar challenges in our common pursuit of regional peace and stability. Thus, we are working together to improve resilience and enhance adaptive capacity in the face of the evolving geopolitical landscape in the Indo-Pacific region. Kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na magkakaroon ng pagpupulong ang mga opisyal ng Pilipinas at China sa Xiamen upang talakayin ang mga issues sa West Philippine Sea. Kasama sa pag-uusapan ang presensya ng malaking barko ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal na nagdudulot ng takot sa mga mangingisdang Pilipino. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ang patuloy na paglapit ng barko ng China sa katubigang sakop ng Pilipinas ay lalo lang nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Noong nakaraang taon ay nagkaroon na ng provisional arrangement ang Pilipinas at China upang pahupain ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Subalit sa kabila nito ay ilang beses pa rin nagkaroon ng komprontasyon ang dalawang bansa na nagresulta ng mas malalang agresyon ng China at injury sa ilang Pilipinong sundalo. Nasa 62 counts ng paglabag sa anti-money laundering case ang ipinasasampang kaso ng Department of Justice laban kina dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at 30 iba pa. Ito ay matapos lumabas ang resolusyon mula sa Panel of Prosecutors ng Department of Justice na posibleng isampa sa Manila Regional Trial Court. Narito ang report ni Benedict Samson. Aprobado na ng Department of Justice ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Money Laundering Act kina dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at 30 iba pa. Kaugnay ito ng operasyon ng illegal na pogo na nadiskubre sa bayan ng Bamban nitong nakalipas sa taon. Well, the resolution is there. It's not for me to change it because we respect the jobs of our fellow professionals who work with the DOJ as prosecutors. It's a panel that decided
So we respect that. We want it to be filed as soon as possible. Sa inilabas na resolusyon ng DOJ Panel of Prosecutors, nakitaan ng sapat na basihan upang kasuhan ng 62 counts ng paglabag sa Anti-Money Laundering Act si Guo. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, base ito sa mga nakitang ebidensya sa ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Bamban, Tarlac noong nakaraang taon. Yung mga operations nila sa loob, nahanap po natin na yung iba doon, scamming. Kagaya ng love scam or investment scam or crypto scam, yun po ay findings din po ng ating law enforcement agencies. No? And as a result, that's where they profited. Yun po yung sinasabi ng resolution. Doon po sila nagkapera at ginamit po yung pera na yun para pambili po ng iba't ibang mga assets. Dahil sa kawalan ng ebidensya, 3 respondents naman ang hindi kasama sa pinakakasuhan, kabilang na nga si Cassandra Leong. Some of the cases were dismissed dahil hindi po siya umabot dun sa threshold na bago, which is the prima facie evidence coupled with the reasonable certainty of conviction. No? So it speaks to the reforms of the department dahil hindi natin ifa-file ang isang kaso kung hindi tayo sigurado na mananalo tayo sa korte. Isasampa ang mga kaso sa Manila Regional Trial Court. Samantala, wala pang tugon ng kampo ni Alice Guo patungkol sa inilabas na resolusyon ng Justice Department. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli ng mga otoridad sa isinagawang operasyon sa isang small-scale pogo sa isang resort sa Silang, Cavite ang 29 na dayuhan na karamihan ay Chinese nationals. Dinala na ang mga ito sa tanggapan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay City habang pinoproseso ang kanilang deportation. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Criminal Investigation and Detection Group, Provincial Police Office ng Cavite at Bureau of Immigration ang isang private resort na ito sa Silang, Cavite kahapon ng hapon. Maingat na pumasok ang mga otoridad sa lugar para hindi matunugan ang operasyon dahil tanaw mula sa ika-4 na palapag ng resort na pinagkukublihan ng mga dayuhan ang kalsada papasok sa lugar. Pagpasok sa resort, sa isang maliit na silid na ito, naabutang nagsasagawa ng online transaction ang mga dayuhan. Ngunit todo tanggi pa rin sila na sangkot sila sa scamming at sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. You know Pogo? Pogo. Are you a Pogo? No Pogo. No Pogo. Nasa 29 na dayuhan ang nahuli, kabilang na ang 6 na Burmese at 22 Chinese national. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ito ang mga dayuhang nagtago at hindi umalis ng bansa pagkatapos ma-expire ang ibinigay na deadline ng pamahalaan sa mga POGO. Ito yung mga foreigners na supposed to be wala na dito. Kasi nga, noong October 15, na-downgrade na yung mga visa nila from working visa ay ginawang tourist visa. So nakita nyo naman na nakaupo pa rin sila dyan sa mga computers nila. So that's a violation of the condition of their stay dito sa ating bansa. That's in violation of our immigration laws. Ayon sa PAOK, isang halimbawa ito ng small-scale POGO kung saan gumawa ng maliliit na grupo at nag-ooperate sa mga private resort, condominium, apartment at mga gated subdivisions ang mga dayuhan. Nakuha sa kanila ang mga gamit na karaniwang makikita sa mga POGO, gaya ng mga computers, SIM cards, maraming cellphone at iba pa. Dagdag ng PNP, Disyembre pa ng nakaraang taon ay minamanmanan na ang mga dayuhan nang makatanggap sila ng impormasyon tungkol sa kanila kaya hindi na nila ito nilubayan. Sabi kasi nagdadrop na daw ng mga Chinese na mga foreign nationals dito ng mid ng December. Kaya pero nirentahan ito is last week ng November. Then mid ng December nagdadrop na ng foreign nationals. Kaya naalarma na yung ating confidential agent and ni-report sa atin.
Ayon sa pulisya, inupahan ng mga dayuhan ang buong resort sa halagang 700,000 pesos kada buwan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Silang Cavite, dati na silang nakatanggap ng ulat na posibleng nagtatago sa mga resort ang mga ganitong uri ng guerrilla pogo. Way back ago, may nakatanggap na rin ako ng mga information dati na there might be a guerrilla type of operation ng pogo. And considering na silang marami kaming resort places dito, maaring dito sila pumasok, and the information I got from my chief of police na for 2 weeks they have been monitoring this place. Dinala na sa Pasay City ang mga dayuhan sa tanggapan ng PAOK. Dito muna sila i-detain habang pinoproseso ang kanilang deportation. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan ang reklamong inciting to sedition ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si resigned Army Captain at kayo'y vlogger na si Clemente Dado Enrique. Ito'y matapos ang ginawang panawagan ng dating sundalo sa PNP at Armed Forces of the Philippines na humalas sa lokal na pamahalaan. Narito ang report ni Benedict Samson. Sinampahan na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice ng reklamong inciting to sedition in relation to cybercrime law si resigned Army Captain Clemente Enrique alias Captain Dado. Bunsod ito ng ilang social media content na naturang vlogger kung saan hinihikayat niya ang PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP na kumalas na sa pamahalaan. Isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Ayon naman sa DOJ, hindi nila katanggap-tanggap ang naturang pagsasalta laban sa pamahalaan. Yung language that calls for hatred and calls for overthrow of government is not an acceptable language to us because we are under the rule of law, and overthrowing is asking for the people to violate the law, and it's not the right thing to do. Hindi tama yun eh. May pagkakalagyan ka pag ang tingin mo pwede mong hikayatin ang tao na magalit kahit na walang dahilan. Pinag-aaralan naman ng CIDG kung idadawit din sa kaso ang mga nag-share ng video ni alias Captain Dado. Tinitingnan, pinag-aaralan natin, may DC-20 pa naman, case build-up naman, sa ibang mga sites na yun, na ibang mayari. Mayroon na ring lead ang mga otoridad kung saan nakatira ang vlogger at kabilang din nila ito sa isinama ng CIDG sa isinampa nilang reklamo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng SM Mega Mall kaugnay sa isang insidente kung saan nakuna ng video ang isang guard ng mall na nagpapaalis ng isang batang babae na nagtitinda ng sampagita. Sa isang video na viral ngayon sa social media, makikita ang pinapaalis ng gwardya ang isang batang babae na nakasuot ng uniforme at nagtitinda ng sampagita sa labas ng mall. Sa video, makikita na nagtalo ang dalawa kung saan inagaw at sinira ng gwardya ang tindang sampagita ng bata. Unang hinampas ng bata ang gwardya na kalaunan ay gumanti rin ng paninipa. Sa pahayag na inilabas ng SM Mega Mall, sinabi nito na nakikipag-ugnayan na sila sa security agency ng nasabing CQ upang makapagsagawa ng investigasyon. Anila, ang nasabing guard ay tinanggal na rin sa serbisyo at hindi na papayagan pang muli na mag-duty sa nasabing mall. Kinondena naman ng mall ang pangyayari at iginiit na suportado nila ang inclusivity para sa lahat. Patuloy ang isinasagawang clearing operations ng National Irrigation Administration o NIA sa mga irrigation canal sa Central Luzon para sa kapakinabangan ng mga magsasaka sa panahon ng pagtatanim.
Mula sa Pulilan, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na ba yung mga patubig o yung mga irrigation canal dyan sa Pulilan, Bulacan? Magandang tanghali aga dito sa boundary ng bayan ng Pulilan, Bulacan at dito sa Balocok, Pampanga ay para sa mga magsasaka maayos naman ang daloy ng mga patubig dito dahil nalinis na nga yung mga irrigation kanal sa karamihang mga lugar at mga bayan at malaking bagay ito lalo't maraming mga magsasaka ang maaari nang makapagtanim lalo na ngayong nangangailangan sila ng mga tubig. Tuloy-tuloy ngayon ang isinasagawang clearing operations ng National Irrigation Administration o NIA sa mga patubig o irrigation canal sa 7 probinsya sa Central Luzon. Layo nito na magtuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga sakahan sa mga magsasaka. Kailangan ito lalo't sa panahon ng pagtatanim at hanggang makaani ang mga magsasaka sa buwan ng Abril at May. Ang NIA Pampanga Bataan Irrigation Management Office o PAMBAT nakapagsagawa na rin ng clearing operation sa main canal north of Porac-Gumain River Irrigation System o PGRIS. Nakinabang dito ang nasa 804 na farmers na may lupang sakahan na 568.97 hectares o agricultural land. Samantala, hindi naman problema ng mga magsasaka sa Bulacan ang supply ngayon ng tubig sa mga irrigation canal dahil mataas ang water level ng Angat Dam na umaabot na nga ng 214 meters. Ayon naman sa ilang mga magsasaka sa Pulilan na si Mang Santiago Santos, dapat lang nagawing linisin at alisin ang mga basura sa mga irrigation canal. Dapat ayusin at bantayan ng NIA na yung mga basura pirming malinis. Para noon, nung daloy ng tubig sa atin, ng mga magsasaka, ayos. Ganun sana ang gawin ng NIA. Na pirming malinis ang irrigation. Para ang tubig hindi napipigil. Dire-diretso sa magsasaka. Samantala, kung dati karaniwan ay 2 beses lang kada taon na nakapagtatanim ang mga magsasaka, ngayon ay may plano ang mga magsasaka na gawing 3 beses na silang magtatanim, lalo't maraming tubig na manggagaling sa mga dama. At yan muna ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Ito ang masikip na daloy ng trapiko. Malaking hamon sa pagluluwag ng trapiko ang tamang loading at unloading zone. Kaya naman, binuksan ng pamahalaang lungsod ang isang sakayan sa may Botanical Garden. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolaro, live. Grace, paano makatutulong sa problema sa traffic dyan sa Baguio yung bagong bukas na Living Street? Yes, Ella, magandang tanghali. Malaking tulong ito sa pagluluwag ng trapiko sa Baguio dahil ang Living Street na ito ay katapat lamang kasi ng pangosong pasyalan sa Baguio ang Botanical Garden. Sa halip na sa tapat ng Botanical Garden, ibababa ang mga pasahero, ito na ang magiging loading and unloading zone. Binuksan na sa publiko ang kahabaan ng Leonard Wood Road, ang panibagong Living Street sa Baguio City na maaaring pahingahan ng mga bisita, bikers at ng mga residente. Tampok sa Living Street na ito ay ang bike rack, mga nagagandahang mahalaman at iba't ibang mga nakakaaliw na mga disenyo na nakaka-good vibes at nakakapawi ng pagod ng mga pumupunta sa lugar. Ayon sa pamunuan ng Baguio City Engineering Office, makatutulong din ito sa pagluluwag ng trapiko lalo na sa may Botanical Garden. Yung project na ito is it's more of the recovery of Forbes Park, no? But aside from that, it's also part of the loading and unloading project ng city. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, maraming kinakaharap na hamon ang naturang proyekto, kaya naman nagpapasalamat ang alkalde sa lahat ng sumuporta at tumulong sa inisyatibong ito. Finally, natapos din. Because it took us more than a year to finish this. Because
we encountered a lot of challenges, a lot of controversies surrounding this park. Parang it's just a terrain. Now it's a park. Dagdag pa ni Magalong, hindi pa ganap na tapos ang kabuuan ng proyekto dahil kasalukuyang nasa konstruksyon pa ang kabilang bahagi nito. Ang siklistang si Mang Jones Ramos malaking tulong sa kanila dahil mayroon na silang pagpapahingahan ng mga siklista tuwing sila ay nagbibisikleta sa lungsod kasamang kanyang mga siklista na vlogger na ang content nila ay kalakasan. Malaking tulong ma'am itong mga ganito na parks na ginagawa ng City of Baguio. Lalo na sa aming mga bikers. Pag ganitong may mga rides kami, pwede kami magpahinga dito, pwede kaming mag-stay kung kakailangan. Napakalaking tulong po. Hindi lang sa amin, pati rin sa mga ibang namamasyal. Gayunpaman, Ella, maaari nang ma-enjoy ng publiko ang nakaka-good vibes na living street na ito. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Kasalukuyang nasa green category ang probinsya ng Negros Occidental ngayong 2025 elections. Ayon sa Negros Occidental Police Provincial Office, walang anumang banta sa seguridad ng mga local candidates sa probinsya. Mula sa Bacolod City, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, hindi ba nakakaapekto ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon sa ginagawang paghahanda ng probinsya para sa halalan? Aga, parehong tinitingnan ng Negros Occidental Police Provincial Office na mahalaga ang ginagawang paghahanda sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon at nalalapit na halalan para sa kaligtasan ng mga Negrense. Sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon, agad na nagpadala ng mga tauhan sa mga apektadong local government units upang magbantay sa mga evacuation centers at border control. Ganun pa man, tinitiyak nila na hindi mapapabayaan ang ginagawang paghahanda sa nalalapit na halalan sa gitna ng pag-aalboroto ng bulkan. Ayon sa Negros Occidental Police Provincial Office, may mga tauhan na nakatalaga para sa eleksyon mula sa mga personnel na ide-deploy upang magbantay sa voting precincts at maging sa pag-safeguard sa mga election paraphernalia. Sakaling magkaroon man ng kakulangan sa mga tauhan, may nakahanda ng plano ang probinsya kung mangangailangan ng karagdagang tao. Samantala, sa higit 700 local candidates sa probinsya, walang anumang banta laban sa mga kandidato batay sa ginawang assessment ng Negros Occidental Police Provincial Office. Wala ring natanggap na anumang request ang probinsya mula sa COMELEC na magpadala ng police security. Sa kasalukuyan, ang Negros Occidental ay nasa green category ngayong halalan. Walang ulat ng rivalry o threats mula sa mga tatakbong kandidato sa probinsya. Sa ngayon aga ay wala ring nahuhuling lumabag o lumalabag sa umiiral na gun ban dito sa Negros Occidental. Yan muna ang ating update mula rito sa Bacolod City. Balik sa iyo dyan, Aga. Alright, maraming salamat, Gladys Tuabi. Nakapasok na rin sa win column ang NHA Home Masters matapos ang triple header games ng UNTV Cup Season 11 eliminations kahapon. Habang tinapos ng AFP Cavaliers ang winning streak ng COMELEC Vanguards. Samantalang nabuhaya naman ng Pag-asa ang PhilHealth Consulta na makaabante sa next round. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Balik sa winning momentum ang PhilHealth Consulta. Yan ay matapos ang tatlong sunod na pagkatalo sa eliminations ng UNTV Cup Season 11. Makapigil hininga ang kanilang bakbakan ng DFA emissaries kahapon sa Paco Arena sa Maynila. Pero bago yan, lumawang pa ng 8 points ang DFA sa first quarter, 6-14. Second frame, kumayod ng 13 points si John Avrientos para iangat sa double digit ang abante ng DFA, 33-20.
Third kanto, bumelta ng 26-11 run ang PhilHealth with Ian Maso scoring 11 points. 46-44 lamang na ang konsulta. Under 4 minutes and 44 seconds mark sa last quarter, lumobo pa sa 10 points ang hinahabol ng DFA dahil sa 11-3 run ng PhilHealth. Last 15 seconds, nakadikit na ang DFA, 61-60. Subalit na ipasok ni Gio Resurrection ang isa sa dalawang free throw na nagsilbing final dagger na tumapos sa naghahabol na DFA. Sinika pa ng emissaries na makabawi pero di na pumabor sa kanila ang oras with a final score na 62-60. Best players of the game sina Ian Maso na kumubra ng 18 points at 6 rebounds at si Alex Noriega na dinumina ang board with 23 rebounds, 10 points at 3 steals. Nung first half, medyo hindi kami maka-shoot so we have to stay aggressive lang nung second half. Sabi nga sana, naniniwala ako sa sa rule of half eh. Kung di ka makashoot ng first half, eventually second half, kung magiging aggressive ka, makukuha nyo rin yan. Nanghinaan na rin ako ng loob pero naisip ko yung pangako ko kasi sa misis ko na babatiin ko siya. Dahil sa panalo, nabuhay ang pag-asa ng PhilHealth na makaabante sa next round. Inaabangan na lamang ng konsulta na nasa ikatlong pwesto sa Group A ang resulta sa nalalabi pang games ng kanilang mga kabraket. One ball possession lang din nagkatalo ang dikdikang bakbakan ng AFP Cavaliers sa Comelec Vanguard sa second game. First quarter, hawak ng Comelec ang momentum with 6-point advantage, 11-17. Second frame, bumomba ng 4 out of 6 sa 3-point area si Michael Banyara para sa AFP. Sumagot naman ng 12 points si Vincent Corrador ng Comelec. Kaya naman, labang pa rin ang Vanguards, 39-43. Third kanto, umangat sa double digit ang abante ng Comelec pero pumutok ng 10 points si Darwin Cordero para makadikit na ang AFP, 56-59. Fourth quarter, back-to-back na 3 points ni Cordero at Paulino Rebollos ang pinakawalan ng AFP, 62-59. Naagaw na nila ang momentum. Last 2.5 minutes, pasok ang Tres de Francisco Giriba ng Comelec. Tabla na sa 71 points. Kick out to Giriba, rhythm 3, Sagutan lang ng puntos hanggang sa last 30 seconds. Tabla na naman ang score at 74 points. Pero sa huli, ang putback ni Hil Paguta Isidro ang nagsilbing final bullet na tumapos sa Comelec, 76-74. Panalo ang AFP. Best player of the game sina Darwin Cordero na rumatsyada ng 23 points, 5 rebounds at 3 assists. At si Hil Paguta Isidro na may 10 points, 4 rebounds at 3 steals. Parehas kami both team, Comelec and AFP, kinukuha namin yung kumpiyansa namin. So, ayun, kung ano yung ginawa namin sa practice, lumabas naman. Pagdating ng second half, bumawi kami. Sinasabi ng aming coach, makinig lang, go hard, go for the rebound, put back, always go hard. Kapwa pasok na sa quarterfinals ang AFP Cavaliers at Comelec Vanguards. Samantala, nakapasok na rin sa win column ang NHA Home Masters matapos ang kanilang sagupaan ng DOJ Beacons. Magpapaalam na ang NHA sa Season 11 with a big win against the DOJ sa score na 74-71. Nanguna sa opensa ng Home Masters sina Rod Basalio na may 13 points at tig 3 rebounds at assist. At si Marvin Mercado na may tig 14 points at boards, 3 steals at 4 blocks.
medyo mahirap yung pinagdaanan ngayon sa adjustment. Pero eto bandang huli nakaka-adjust na kami pero masyado nang huli. Na-eliminate kaagad kami. So yun siguro bawi na lang kami next season. Burner Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 119, versikulo 7 na nagsasabi, Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid ng kahatulan. At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.